everyone, on this video, I'll be showing you on how to use the import feature of our MyBizMate.io. Dito po tayo ngayon sa Masters. Now, we want to build our database for our customer and supplier. Ngayon, meron ka ng soft copy nito at gusto mo na lang ng minsanan na ilalagay or i-upload po dito sa ating system. No worries po, hindi na natin kailangan manually. Let's just click the import po. And then we have to download the template na gagamitin po natin. Ito lang po yung natanggap ng ating system. Okay? Open lang po natin yan and tignan po natin kung paano yan. So, let's discuss each column po. So, we have here code. As we can see, may mga red po yan. So, ibig sabihin, meron pong notes per column po yan. So, sa code po, optional po yan. Leave it blank. The system will create a serial code at automatically. And then, the type, so tayo pong maglalagay niyan, optional din po yan, pero pag we leave it blank po, pag wala pong nakalagay dyan, ang default po ng system is customer po yan. Ito po yung allowed lang na kailangang ilagay, customer, supplier, or both. Okay, so entity type, we have here, optional lang din, company or individual, pero ang default po niya is company. So, pag wala pong nakalagay dyan, ibig sabihin, company po yan. So, for company, ang required po na kailangan po nating i-fill out is itong registered name. Pag entity type is company, we have to fill this out, itong column D po natin or sa registered name. At saka kapag naman po individual ang nandito, ang required po na kailangan po nating lagyan is this, the last name, first name, and middle name. But the middle name po ay optional lang po yan kasi minsan di po natin ma-determine kung anong middle name. But the first name and the last name, yan po yung mga required. And then the trade name po is optional lang din po ito. So, okay lang. Basta meron po ito kasi ang bibasahin po ng system, registered name if it's a company, and then pag individual naman po, siya na po bahala dito sa last name, first name, and middle name. 14 po, meron po din pong suggested format ang ating system. Ito lang din po talaga yung kailangan nating gamitin. So, we have here, as we can see, meron po tayo sa dulo po niya is always 5 digits po dapat. Okay? So, yung branch code po ng ating TIN is always 5 digits. So, para tanggapin po yan ng system. Kasi kung hindi po naka-format po na ganito yung ating TIN number na ilalagay, ay mag-error po yung ating pag-i-import. RDO is optional. Yes, the address, substreet, street, barangay, city or municipality, the province, and the zip code, ito po ay optional lang din. And also the contact number and email ay optional lang din. So, yes, tignan natin. So, may nakapark po tayo dito na for import na po natin na parties. Open lang po natin yan. Assume na ito na nakapag-type na tayo ng ating masters or ating parties. Ilagay na po natin sa Excel using the suggested template of our system. So, meron na yan. Then, Control S lang po natin. Always save it pag after ng editing. So, open lang po tayo. Punta po tayo sa ating system and then choose a file or drag it here. You can just simply drag po yung file or pwede po nating simply choose na lang po yung file by clicking lang po yung ating tab na to. Click lang po sa kahit saang part po na to, itong box na po ito. Then just click. Piliin lang po natin yung ating file. Then, open lang po natin. Then, as we can see, ito po yung mga columns natin kanina na nasa taas sa ating template. Imamap lang po niya yung columns. Then, dito pa lang po, makikita po natin kung may error. Pero since wala po nakalagay, so review na lang po natin yan. As we can see, ang notes po niya ready at ang action na gagawin po ng system is update lang. Why? Kasi po meron na pong laman yung parties po natin dito and yung laman niya is same lang din naman po dito sa laman po ng i-import ko. So, sabi niya doon, 0 po yung new and meron po tayong 12 for updates. So, itong 12 na to is already existing in our database po ng ating masters for parties. Okay? Then, import lang po natin yan. Import 12 parties and then after that, makikita na po natin to. Ibig sabihin, imported na po yung ating file or yung laman po ng ating parties file. Okay? So, meron po dito imported 12 parties. 0 yung created kasi nga 0 yung new and then we have here the 12 updated. And then, just click done. Pag tapos na tayo and that's it. Meron ka ng
parties, meron na po tayong customer and suppliers in just one click. And yun lamang po, marami pong salamat.